patay na ang katawan ko, pero gising na gising ang puso ko. Habang nakaratay ako sa puting kama, narinig ko ang tawa ni Edward, ang asawa kong isinumpa kong mamahalin habang buhay. Sabi niya sa kanyang kabit, "Kaunting tiis na lang, kukunin na natin ang lahat sa kanya." Isang halik ang dumapo sa harap ng aking mga matang hindi maipikit. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit hindi nila alam, bawat patak ng aking luha ay nagiging lason na unti-unting lulunod sa kanila. Handa na ba kayong makita ang muling pagkabuhay ng isang babaeng itinuring ninyong basura? Sana ay tuluyan ka nang hindi na magising. Sayang lang ang kuryente sa makinang ito, Vivian. Kung nawala ka na sana ng mas maaga, hindi na sana kami nahihirapan ng ganito. Ang boses na yon, ang boses na minsang naging sandigan ko, na dating nagbibigay sa akin ng lakas at kapayapaan, ngayon ay parang isang matalim na patalim na dahan-dahang sumasaksak sa puso ko. Si Edward, ang asawa ko, ang lalaking minahal ko ng buong buo, ang lalaking pinangakuan ko ng lahat, kahit ang sarili kong buhay. Ngunit ngayon, tila ang paghinga ko ay isa na lamang pabigat sa kanya. Isang bagay na gusto na niyang wakasan. Sa ilalim ng malamig na puting kumot na amoy gamot at desperasyon, naroon ang katawan ko. Parang isang kulungan na hindi ko matakasan. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Hindi ko maibukas ang mga mata ko para harapin siya. Ngunit gising na gising ang pandinig ko. Naririnig ko ang bawat salita niya, bawat buntong hininga, bawat pahiwatig ng pagkainip. At sa bawat segundo na lumilipas, unti-unting nababasag ang natitira kong pag-asa. Bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng silid na ito ay tila isang kulog na dumudurog sa aking puso. Habang binibitawan niya ang mga salitang yon, naramdaman ko ang kanyang malamig na kamay na humahawak sa aking kaliwang palad. Ngunit hindi iyon ang haplos ng pagmamahal na aking kinasasabikan sa loob ng maraming buwan. Naramdaman ko ang marahas na paghila niya sa aking singsing sa kasal. Ang gintong sumisimbolo sa aming sumpaan ay tila naging isang tanikalang nais niyang alisin upang siya ay tuluyang lumaya. "Honey, dahan-dahan naman. Baka masaktan siya." Isang malambing ngunit mapaiyan na boses ang sumunod. "Elena, ang aking matalik na kaibigan, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim." Narinig ko ang mahinang tawa ni Edward, isang tunog na puno ng panunuya. Wala na siyang nararamdaman, Elena. Para na siyang gulay. Isang mamahaling gulay na umuubos ng pera ng kumpanya. Tignan mo itong singsing. Bagay ito sa'yo. Mas nararapat ang makinang yan sa daliri mo kaysa sa kamay ng isang taong hihintay na lang nating tuluyang manahimik. Unti-unting kumalat sa silid ang pabango ni Elena. Humahalo sa malamig at matapang na amoy ng antiseptic. Pamilyar iyon. Masyadong pamilyar. Dahil ako mismo ang pumili ng halimuyak na yon noon. Ngunit ngayon, ang dating bango ay tila naging mapait. Parang paalala ng isang bagay na unti-unting nabubulok. Naririnig ko ang mahihihinang tawa nila. Ang marahang paglalapit ng kanilang mga labi. Bawat tunog ay tila dahan-dahang dumudurog sa akin. Ilang taon kong itinayo ang lahat. Ilang gabing puyat ang ipinuhunan ko. Ang bawat patak ng pawis, bawat sakripisyo ay para sa pamilyang ito, para sa kinabukasang sabay naming pinangarap. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila bumalik sa akin bilang kapahamakan. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, ang aking tiwala, ang aking kayamanan, ang aking puso. At ngayon, habang ako'y nakahiga, walang magawa, nakakulong sa katawang hindi ko na makontrol, ang kapalit ay isang malamig na hangarin na sana ako'y tuluyan ng mawala. Ang bawat tibok ng makina sa tabi ng aking kama ay naging tila isang bilang ng mga sandali ng aking pagkabilanggo. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumangon at itaboy sila mula sa aking paningin. Gusto kong sabihin sa kanila
na naririnig ko ang bawat kataksilan, na nakikita ko ang bawat mapanuring titig. Ngunit ang tanging kaya ko lang gawin ay ang manatiling tahimik, isang saksi sa sarili kong trahedya. Ramdam ko ang pagpatak ng isang mainit na luha mula sa gilid ng aking matang nakasara. Isang luhang hindi nila napansin o marahil ay hindi na nila binigyang pansin. Ang katahimikan ng silid ay muling binalot ng tunog ng makinang nagpapanatili sa akin sa mundong ito. Ngunit sa loob ng aking isipan, may isang bagong lakas na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggaling sa pag-ibig, kundi sa puot at sa pagnanasang mabuhay. Ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto ay naghudyat ng kanilang paglisan. Iniwan nila akong muli sa dilim kasama ang aking mga alaala at ang hapdi ng kanilang mga salita. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang bawat salitang binitawan ni Edward ay tila nagiging isang pangakong hindi ko malilimutan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong pagiging bulag, Edward? Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil hindi ko maigalaw ang aking mga kamay? Hindi mo alam, ang bawat kataksilan mo ay nagiging pundasyon ng aking muling pagkabuhay. Bakit ang taong pinili mong paglaanan ng iyong buhay ang siya ring magiging mitya ng iyong kamatayan? At sa gitna ng kadilimang ito, sapat na ba ang isang pusong nagnanais ng hustisya upang gisingin ang isang katawang itinuring ng basura? Saan mo itinago ang susi ng vault, Vivian? Huwag kang magkunwaring hindi mo ako naririnig. Alam kong matalino ka, pero mas matalino ang tadhana dahil kinuha nito ang lakas mo bago mo pa maubos ang lahat ng pera ng anak ko. Ang boses na yon ay tila kalawang na kumakaskas sa aking pandinig. Si Doña Esmeralda, ang aking byuda na biyanan, ang babaeng itinuring kong sariling ina, ang babaeng binuhat ko ang lahat ng utang at luho sa loob ng 10 taon. Ngayon, sa harap ng aking lupaypay na katawan, wala na ang kanyang mapagpanggap na ngiti at malambing na tawag sa akin bilang anak. Ang tanging natira ay ang ganid na kislap sa kanyang mga mata habang hinahalughog niya ang aking mga personal na gamit sa loob ng silid. Naramdaman ko ang marahas na pagbukas at pagsara ng mga drawer ng aking bedside table. Naririnig ko ang kalansing ng mga mamahaling gamit na aking pinaghirapan na ngayon ay tila mga basura na lamang sa kanyang mga kamay. Bawat kalabog ng kahoy ay tila isang dagok sa aking dibdib. Noong nakaraang Pasko lamang, binilhan ko siya ng pinakamahal na hiyas na hiningi niya. Iniisip na sa wakas ay matatanggap na niya ako sa pamilya. Ngunit ngayon, ang mga kamay na yon na tumanggap ng aking regalo ay siya ring nagnanakaw sa aking katahimikan. Walang kwentang babae. Bulong niya at naramdaman ko ang paglapit ng kanyang mukha sa akin. Ang amoy ng matapang niyang sigarilyo ay tila sumasakal sa aking paghinga. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga plano mo? Akala mo ba ay habang buhay mong makokontrol ang anak ko gamit ang pera mo? Ngayong nakaratay ka na, ibabalik ko ang lahat ng sa amin at sisiguraduhin kong kahit isang sentimo walang maiiwan para sa'yo o sa pamilya mong hampas lupa. Ang hapdi ng kanyang mga salita ay mas matindi pa kaysa sa anumang karayom na itinusok sa aking balat. Naalala ko ang mga gabing nagtatrabaho ako hanggang madaling araw. Tinitiis ang pagod at puyat para lamang masiguro na ang kanyang marangyang pamumuhay ay hindi mapuputol. Binuo ko ang kumpanyang ito mula sa wala at ang bawat pawis ko ay naging gintong nakapalibot sa kanilang mga leeg. At ito ang aking gantimpala, ang tratuhin na parang isang estranghero sa sarili kong bahay, ang tawaging hampas lupa sa gitna ng aking kawalan ng lakas. Gusto kong idilat ang aking mga mata at harapin siya. Gusto kong sabihin na ang kumpanyang tinatawag niyang sa kanila ay bunga ng aking dugo at talino, hindi ng kanyang anak na walang ginawa kundi maglustay. Ngunit ang aking dila ay nananatiling mabigat at ang aking lalamunan
ay tila nakakandado. Ang tanging nagawa ko ay ang damhin ng panginginig ng aking kalooban, ang tahimik na pagngangalit ng isang pusong unti-unting namamatay sa sakit. Huminto ang kanyang paghahalughog nang marinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Naramdaman ko ang biglang pagbabago ng hangin sa silid. Mabilis siyang lumayo sa aking kama at sa isang iglap, ang kanyang boses ay nagbago. Mula sa pagiging mapait na mangkukulam, naging isang nagdadalamhating ina. Oh, Edward, wala pa ring pagbabago sa kalagayan niya. Hikbi ni Doña Esmeralda, isang pekeng iyak na nakakasuka. Araw-araw ko siyang ipinagdarasal, pero tila hindi na talaga siya babalik sa atin. Napakahirap makita ang kalagayan niya, anak. Parang dinudurog ang puso ko. Naririnig ko ang yabag ni Edward na papalapit. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ng aking kama, ang bigat ng kanyang tingin na puno ng pagkainip kaysa sa pag-aalala. Huwag na kayong umiyak, ma. Ginagawa naman natin ang lahat. Pero gaya ng sabi ng doktor, kailangan nating maging handa sa katotohanan. Hindi natin pwedeng ubusin ang lahat ng resources natin sa isang sitwasyong wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa, iyon ang hatol nila sa akin. Habang ang aking puso ay pilit na tumitibok para sa kanila, ang kanila namang mga isipan ay abala na sa paglilibing sa akin ng buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang bagay na nahulog mula sa mga kamay ni Doña Esmeralda sa sahig, malapit sa aking kama. Isang tunog ng metal na tumama sa tiles. Narinig ko ang kanyang mabilis na pagpulot dito at ang mahinang bulong niya sa sarili na hindi narinig ni Edward. Hindi ito dapat makita ni Edward, ang lihim na iniwan ng tatay mo bago siya nawala. Ang aking buong pagkatao ay tila nayanig. Anong lihim? Ang aking ama ay namatay sa isang aksidente. Ilang taon na ang nakalilipas. O iyon ang pinaniwala nila sa akin. Anong kinalaman ni Doña Esmeralda sa nakaraan ng aking pamilya? Ang bawat hininga ko ngayon ay naging isang panalangin para sa lakas. Hindi na lamang ito tungkol sa kataksilan ni Edward. May mas malalim pang sugat na itinatago ang pamilyang ito. At sa gitna ng aking kadiliman, ang munting impormasyong yon ay naging isang mitya ng panibagong apoy. Sino ba talaga ang pumatay sa aking ama? At bakit tila hawak ng aking biyenan ang susi sa katotohanang matagal nang ibinaon? Sa bawat tibok ng aking puso, isang pangako ang nabubuo. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko na ilalantad ang bawat baho ng inyong pagkatao. Vivian, alam kong naririnig mo ako. Huwag kang matakot. Nandito ako para bawiin ka sa dilim. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa puot o kasakiman. Ito ay banayad, puno ng respeto at may dalang himig ng katapatan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Iyon ang boses ni Dr. Aris, ang doktor na itinalaga upang bantayan ang aking huling mga sandali. Sa gitna ng aking kawalan ng lakas, ang kanyang mga salita ay tila isang mainit na sinag ng araw na pilit na tumatagos sa makapal na ulap ng aking paghihirap. Naramdaman ko ang paglapat ng kanyang malamig na stethoscope sa aking dibdib, ngunit hindi ang lamig ng kagamitan ang aking napansin, kundi ang panginginig ng kanyang kamay. Isang panginginig na hindi galing sa takot, kundi sa lalim ng kanyang emosyon. Sa loob ng maraming linggo, siya lamang ang tanging tao sa silid na ito na tumitingin sa akin hindi bilang isang bangkay na humihinga, kundi bilang isang tao. Huwag kang sumuko, Vivian. Bulong niya muli. Ang kanyang mukha ay malapit na sa aking tainga. Nakita ko ang resulta ng huling test mo. May bahagi ng utak mo nagising. Alam kong nakikipaglaban ka sa loob ng katahimikang yan. Huwag kang bibitaw dahil hindi ako bibitaw sa'yo. Gusto kong sumagot. Gusto kong pigilin ang kanyang kamay at sabihin ang lahat ng kataksilan na aking narinig. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya ako tinutulungan. Sa mundong ito,
Kung saan ang lahat ay tila may presyo, bakit ang isang estrangherong katulad niya ay handang tumayo sa tabi ng isang babaeng itinuring na ng lahat na patapon? Tila nabasa niya ang aking iniisip. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa tabi ng aking kama, ang mabigat na buntong hininga na nagmumula sa lalim ng kanyang alaala. Siguro ay hindi mo na ako naalala. Panimula niya, ang boses ay naging paos sa pigil na luha. 10 taon na ang nakalilipas nung wala pa akong pangalan sa industriyang ito. Ang kapatid ko, ang munting si Leia, siya ay may malalang sakit sa puso. Wala kaming pera, Vivian. Lumapit kami sa kumpanya mo, hindi bilang mga aplikante, kundi bilang mga pulubi. At ikaw, sa gitna ng iyong kasikatan, ay hindi kami tinalikuran. Ikaw ang nagbayad ng lahat ng operasyon niya nang walang hinihinging kapalit. Ang aking gunita ay tila bumalik sa isang panahon kung kailan ang puso ko ay puno pa ng liwanag. Naalala ko ang isang batang lalaki na umiiyak sa labi ng aking kumpanya, hawak ang kamay ng isang payat na batang babae. Hindi ko inakalang ang batang yon ang siyang magiging anghel na magbabantay sa akin sa aking pinakamadilim na sandali. May malaking utang na loob ako sa iyo, Vivian. Pagpapatuloy ni Aris, ang boses ay naging matatag at puno ng determinasyon. At ngayon, pagkakataon ko na para bayaran niyon, hindi ko hahayaang saktan ka ni Edward. Alam ko ang ginagawa nila. Alam ko ang balak nilang pagputol sa iyong suporta. Pero habang ako ang doktor mo, walang makakahipo sa iyo. Naramdaman ko ang paghawak niya sa aking kanang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hinayaang manatiling bato ang aking mga daliri. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa aking kaluluwa, gamit ang bawat hibla ng aking determinasyon, pilit kong iginalaw ang aking hintuturo. Isang maliit, halos hindi mapapansing pagpitik sa ibabaw ng kanyang palad. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng paghinga ni Aris. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging tila isang buhay na nilalang. Vivian, ang kanyang boses ay tila isang pagsamo. Gumalaw ka ba? Pakiusap. Gawin mo ulit. Kahit isa lang. Muli, sa gitna ng panghihina, pinitik ko ang aking daliri, isang senyas ng aking presensya, isang pagsigaw sa gitna ng kapansanan. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Aris, isang tunog ng kagalakan na hinaluan ng takot. Salamat sa Diyos. Gising ka nga. Gising ka. Ngunit ang aming sandali ng pag-asa ay biglang naputol ng marinig ang tunog ng pagpihitit ng doorknob mula sa labas. Ang yabag ng mga sapatos ni Edward ay muling narinig papalapit sa aming kinaroroonan. Mabilis na binitawan ni Aris ang aking kamay at tumayo ng tuwid. Muling isinuot ang kanyang propesyonal na maskara. Doc, bakit ang tagal mo rito sa loob? Ang boses ni Edward ay puno ng hinala at lamig. May bago bang nangyayari sa asawa ko? O nag-aaksaya ka lang ng oras sa isang taong wala namang saysay ang pananatili rito? Tumingin si Edward sa akin. Pagkatapos ay kay Aris. Ang hangin sa loob ng silid ay naging tila kuryente sa tindi ng tensyon. Naramdaman ko ang titig ni Edward na tila sinusubukang butasin ang aking mga talukap. Parang may kakaiba sa kanya ngayon, bulong ni Edward, at naramdaman ko ang paglapit niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa aking leeg, hindi upang damhin ang aking pulso, kundi upang tila sukatin kung gaano kadali itong pigilan. Bakit tila may nakita si Edward sa aking muka na nagpataas ng kanyang balahibo? At sa harap ng kanyang lumalalim na hinala, paano ako poprotektahan ni Aris nang hindi nalalagay sa panganib ang aming lihim na alyansa? Ang bawat segundo ng katahimikan ay naging tila isang tanikalang humihigpit sa aking leeg. Nakita na ba niya ang aking mga luha? O naramdaman na ba niya ang puot na nagmumula sa aking katawan? Hindi ka man lang ba nanginginig, Elena? Natutulog ka sa kama na alam mong pinaghirapan niya. Umiinom ka ng alak mula sa mga kopang siya mismo ang pumili. Hindi ka ba kinikilabutan?
Ang boses na yon ay hindi kay Edward, kundi sa isa sa mga kaibigan nilang kasama sa bahay. Mula sa aking silid sa ikalawang palapag, dinig na dinig ko ang malakas na tugtugan, ang halakhakan, at ang kalansing ng mga basong nag-uumpugan. Gabi-gabi, ginagawa nilang isang malaking kasiyahan ang aking tahanan habang ako ay nakakulong sa aking sariling katawan. Ang bawat nota ng musika ay tila isang insulto. Ang bawat tawa ay isang sampal. Bakit naman ako kikilabutan? Ang sagot ni Elena ay matinis at puno ng pagmamataas, sapat na malakas para umabot sa aking pandinig. Ang lahat ng ito ay dapat sana ay sa akin. Kung hindi lang siya naging mas mabilis, kung hindi lang niya inagaw si Edward sa akin noon, ako sana ang reyna ng bahay na ito. Itinutuwid ko lang ang tadhana. Ang kasinungalingan ay dumaloy mula sa kanyang bibig na parang alak. Hindi ko inagaw si Edward sa kanya. Si Edward ang lumapit sa akin dahil sa aking tagumpay. Si Elena noon ay isang kaibigan na laging humihingi ng tulong, isang balikat na laging handang sandalan. Ngayon, ang balikat na yon ay naging isang ahas na tumuklaw sa akin nang nakatalikod. Naramdaman ko ang paggalaw sa aking silid. Hindi ko kailangang buksan ang aking mga mata para malaman kung sino yon. Ang amoy ng mamahaling alak at ang mabigat niyang paghinga ay sapat na. Si Elena. Pumasok siya sa aking santuwaryo na parang pag-aari niya ito. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aking walk-in closet. Ang aking mga damit, ang aking mga sapatos, ang aking mga alahas, ang bawat piraso na may kwento ng aking pagsisikap ay hinahalughog ngayon ng babaeng sumira sa aking buhay. Alin kaya ang maganda para sa kasal namin? Bulong niya sa sarili at narinig ko ang kaluskos ng tela. Itong puti kaya, masyadong simple. Itong pula, masyadong agresibo. Pagkatapos ay narinig ko ang isang mahinang singhap. Ito ang perpekto. Kahit hindi ko nakikita, alam ko kung ano ang hawak niya. Ang aking damit pangkasal. Ang damit na idinisenyo ng isang sikat na couturier. Isang regalong ibinigay ko sa aking sarili matapos ang lahat ng aking paghihirap. Ito ay simbolo ng aking mga pangarap, ng aking pag-asang magkaroon ng isang pamilyang buo at masaya. At ngayon, ang sagradong telang iyon ay dinudumihan ng kanyang mga kamay. Bagay sa akin, hindi ba? Naramdaman ko ang paglapit niya sa aking kama. Kahit nakapikit ako, alam kong nakatayo siya sa harap ko. Suot ang aking damit at nakangiti sa aking kawalan ng lakas. Huwag kang mag-alala, Vivian. Aalagaan ko si Edward para sa'yo at aalagaan ko rin ang lahat ng iniwan mo. In fact, sisimulan ko na ngayon. Isang malamig na likido ang biglang tumapon sa aking kumot, malapit sa aking kamay. Ang amoy ng mamahaling red wine ay kumalat sa hangin, dumikit sa aking balat, at tila nanunuot hanggang sa aking kaluluwa. Oops, sorry, sabi niya. Ngunit ang kanyang tawa ay nagsasabi ng kabaligtaran. Natapon. Pero ayos lang. Hindi mo naman mararamdaman, di ba? Katulad ng lahat ng bagay sa bahay na ito, ikaw na lang ang natitirang dumi na kailangang linisin. Ang aking dugo ay tila kumulos sa galit. Ang pagyurak sa aking damit pangkasal ay isa ng malaking kasalanan, ngunit ang pagtapon ng alak sa akin na parang ako ay isang basahan, iyon ang huling patak. Ang aking mga daliri ay nagsimulang kumuyom sa ilalim ng kumot. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit ng pag-alipusta. Ngunit bago pa man ako makagawa ng anumang ingay o paggalaw na maaaring maging dahilan ng aking kapahamakan, isang biglaang tunog ang pumutol sa katahimikan ng silid. Isang malakas na kalabog na nagmula sa bintana, na sinundan ng isang mahinang pag-ungol. Pareho kaming natigilan. Ang tawa ni Elena
ay napalitan ng takot. Ang musika sa ibaba ay tila humina. Sa sino yan? Nanginginig niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintanang natatakpan ng kurtina. Dahan-dahan siyang lumakad papalayo sa akin, papalapit sa pinanggalingan ng tunog. Sa bawat hakbang niya, ang tibok ng aking puso ay bumibilis. Sino ang nasa labas? Isa ba itong kakampi? O isa na namang kaaway na darating upang lalong ibaon ako sa hukay? Hinawi niya ang kurtina at isang matinis na sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang sigaw na hindi lamang puno ng takot, kundi ng purong gulat at hindi paniniwala. Ang tunog na yon ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba, isang halo ng pangamba at pag-asa. Ano ang nakita ni Elena sa labas ng bintana na nagpatigil sa kanyang paghahari-harian sa aking silid? At bakit ang kanyang sigaw ay tila naghudyat ng isang panibagong kabanata sa aking madilim na kwento? Sa likod ng kurtina, ang nakita ni Elena ay hindi isang multo o isang manloloob. Ang nakita niya ay ang pamilyar na sasakyan ni Dr. Aris na biglang pumarada sa tapat ng mansyon. Ang kanyang sigaw ay hindi dahil sa takot sa panganib, kundi sa takot na mahuli sa akto. Sa si Doc Aris, anong ginagawa niya rito ng ganitong oras? Nanginginig niyang bulong sa sarili. Ang pagdating ng doktor ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang paghahari-harian. Mabilis, na parang isang magnanakaw na nataranta, sinubukan niyang hubarin ang aking damit pangkasal. Ang mamahaling tela na kanina lang ay simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang kulungang mahirap takasan. Narinig ko ang kanyang pagmumura habang nahihirapan sa siper sa likod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali. Tulungan niyo ako. Sigaw niya papalabas ng pinto at narinig ko ang nagmamadali niyang mga yabag palayo. Ang malakas na musika sa ibaba ay biglang humina. Napalitan ng mga nagtatakang bulungan. Ang kanyang sigaw ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang kasiyahan. Iniwan niya ang aking silid na bukas, ang pinto. Sa isang iglap, ang ingay ng mansyon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas mabigat, mas puno ng tensyon. Alam kong nasa ibaba si Aris at alam kong hahanapin niya ako. Lumipas ang halos isang oras. Ang bahay ay tuluyan ng nanahimik. Ang mga bisita ay nagsialisan na at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malayong tunog ng pag-aayos ng mga kasambahay. Pagkatapos, isang pamilyar at maingat na yabag ang narinig kong papalapit sa aking silid. Ang pinto ay marahang isinara at naramdaman ko muli ang presensya ni Dr. Aris. Vivian, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakita ko si Elena kanina. Anong ginawa niya rito sa loob? Gusto kong isigaw ang lahat. Gusto kong sabihin na isinuot niya ang aking damit, na tinapunan niya ako ng alak, na tinawag niya akong basura. Ngunit ang aking dila ay nanatiling bilanggo. Ang tanging nagawa ko ay hayaan ang isa na namang luha na dumaloy mula sa aking mga mata. Naramdaman ko ang pagpunas niya sa aking pisngi gamit ang isang malambot na panyo. Huwag kang mag-alala. Simula ngayong gabi, hindi na tayo magiging mga biktima lamang. Simula ngayong gabi, lalaban na tayo. Inilapit niya ang kanyang kamay sa aking kanang braso. Makinig ka, Vivian. Ang prosesong ito ay magiging masakit. Napakatagal nang hindi gumagalaw ng iyong mga kalamnan. Ang bawat pagsubok na igalaw ang mga ito ay magiging katumbas ng libu-libong karayom na tumutusok sa iyo. Ngunit kailangan nating gawin ito. Kailangan mong mahanap sa kaloob-looban mo ang lakas na matagal nang natutulog. Ang kanyang mga salita ay tila isang apoy na muling nagsindi sa naghihingalo kong pag-asa. Inalala ko ang mukha ni Elena habang suot ang aking damit. Inalala ko ang tawa ni Edward
habang ninanais ang aking kamatayan. Ang mga ala-alang iyon na kanina lang ay lason na pumapatay sa akin ay naging gasolinang nagpaalab sa aking galit. Sige, sabi ni Aris. Subukan natin ang pinakamaliit na parte. Ang iyong hintuturo. Isipin mo lang, Vivian. Isipin mong gusto mong igalaw ang daliring yan. Ipadala mo ang lahat ng iyong lakas, lahat ng iyong galit, lahat ng iyong pagnanasang mabuhay sa dulo ng daliring yan. Ipinikit ko ang aking isipan at nag-focus. Ang buong mundo ko ay lumiit at naging kasing laki na lamang ng aking daliri. Naramdaman ko ang utos mula sa aking utak. Isang senyales na naglalakbay pababa sa aking gulugod, patungo sa aking braso. Ngunit tila may isang pader na humaharang dito. Ang aking katawan ay nanatiling manhid, isang rebeldeng hindi sumusunod sa kanyang reyna. Huwag kang sumuko, bulong ni Aris. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking braso, tila nagbibigay ng lakas. Sinubukan ko ulit, mas matindi, mas buo ang loob. Naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente na dumaloy sa aking mga ugat. Isang sakit na hindi ko pa naramdaman noon. Ang aking noo ay pinagpawisan kahit hindi ko ito maipunas. Bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw. At pagkatapos, sa gitna ng sakit at pagod, gumalaw ito. 1 milimetro, isang maliit na pagpitik, isang halos hindi mapapansing paggalaw na para sa amin ay katumbas ng isang lindol. Nakita ko yon, Vivian. Ang boses ni Aris ay puno ng hindi makapaniwalang tuwa. Nagawa mo. Nagawa mo. Isang ngiti ang pilit na namuo sa aking puso. Isang tagumpay na sa wakas ay akin. Ito ang unang hakbang, ang unang pagbasag sa tanikala. Ngunit habang kami ay nasa gitna ng munting selebrasyong yon, isang tunog ang pumutol sa aming pag-asa. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng seradura ng pinto. Sabay kaming natigilan ni Aris. Ang pinto ay bumukas at ang anino ni Edward ay humaba sa sahig ng silid, tila isang demonyong bumalik mula sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatingin sa amin na may pagtataka at hinala. Anong ginagawa ninyo rito sa dilim? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang mga mata ni Edward ay parang mga punyal na nakatutok sa amin. Sinusuri ang bawat kilos, bawat paghinga. Nakatayo lang si Aris sa tabi ng aking kama. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga. Ngunit ramdam ko ang tindi ng tensyon na bumabalot sa kanya. Nandito ako para sa aking regular na check-up sa pasyente. Mr. Okafor? Sagot ni Aris, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Sinubukan niyang itago ang anumang bakas ng kaba o pagkasabik na naramdaman namin kanina lang. Karaniwan kong ginagawa ito sa gabi para masiguro na stable ang kanyang kalagayan habang natutulog. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Edward. Lumakad siya papalapit. Ang bawat yabag ay tila isang babala. Talaga ba, Doc? O baka naman may iba ka pang ginagawa sa asawa ko habang wala ako? Mukhang masyado kang dedicated sa isang kasong sinabi mo na ring hopeless. Ang salitang hopeless ay tumama sa akin na parang isang sampal, ngunit hindi ako nagpadala sa galit. Sa halip ginamit ko ang mga salitang iyon bilang paalala kung sino ang tunay kong kaaway. Pinanatili kong kalmado ang aking paghinga. Pinanatili kong bato ang aking katawan. Ang trabaho ko ay hindi tumitigil hanggat may tibok pa ng puso ang pasyente, matapang na sagot ni Aris. Hindi pinansin ni Edward ang doktor. Ang kanyang atensyon ay muling nabaling sa akin. Lumuhod siya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nakakasulasok. Gising ka ba, mahal ko? Bulong niya.
Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa aking pisngi. Ang haplos na yon, na dati nagpapakalma sa akin, ay tila naging haplos ng isang ahas. Kung naririnig mo ako, bigyan mo ako ng senyales, kahit isang paghurap lang, para matapos na ang lahat ng pagpapanggap na ito. Ang aking buong pagkatao ay sumisigaw na huwag gumalaw, huwag magpakita ng anumang emosyon. Ito ay isang patibong, isang pagsubok. Alam niyang may kakaiba at hinahamon niya akong lumabas sa aking pinagtataguan. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa aking balikat. Sige na, Vivian, huwag mo akong paghintayin. Ipakita mo sa akin na may tao pa riyan sa loob. Ngunit sa gitna ng panganib, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang alaala na halos 10 taon ko nang ibinaon sa limot. Ang gabi bago ang aming kasal, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, umiiyak ako dahil sa takot na baka hindi ako maging sapat na asawa para sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Vivian. Kahit anong mangyari, kahit mag-unaw pa ang mundo, ang puso ko ay laging makikilala ang sayo. Hinding-hindi kita sasaktan." Ang alaala ng pangakong yon, na ngayon ay isa na lamang hungkag na kasinungalingan, ang nagbigay sa akin ng lakas. Ginamit ko ang sakit ng nakaraan upang patigasin ang aking puso sa kasalukuyan. Hindi ako gumalaw, hindi ako kumurap. Naging isang estatwa ako na gawa sa bato at pagtitimpi. Narinig ko ang buntong hininga ni Edward, isang tunog ng pagkabigo at pagkainip. Binitawan niya ako at tumayo. Wala na talaga. Isa ka na lang magandang bangkay. Pagkatapos ay hinarap niya si Aris. "Doc, bukas na bukas din, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa do not resuscitate form. Panahon na para palayain natin siya sa kanyang paghihirap at para palayain na rin natin ang ating mga sarili sa gastos." Ang mga salitang yon ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi na ito isang simpleng pagnanais. Ito na ay isang plano. Sa gitna ng aking takot, isang tao ang dumating upang iligtas ang sitwasyon. Isang matandang babae, si Nanay Rosa, ang aking tapat na kasambahay at yaya mula pagkabata, ang biglang pumasok sa silid. "Sir Edward," sabi niya, ang kanyang boses ay magalang ngunit may diin. "Pinapatawag po kayo sa baba. May problema daw po sa catering para sa kasal." Ang atensyon ni Edward ay agad na nalipat. Ang pag-aayos ng kanyang perpektong bagong buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagtatapos ng luma. "Sige, susunod na ako," sabi niya. At sa huling pagkakataon, tinapunan niya ako ng isang malamig na tingin bago tuluyang lumabas ng silid. Nang makalabas si Edward, napaupo si Aris sa sahig. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas dahil sa tindi ng tensyon. Si Nanay Rosa naman ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Huwag kang mag-alala, anak," bulong niya habang pinupunasan ng aking noo. "Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Lalaban tayo." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Hindi ko alam na may isa pa pala akong kakampi sa loob ng pamamahay na ito. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa aking isipan ay, hanggang kailan namin maitatago ang aming sikreto? At habang malinaw kong nararamdaman ang matinding pasya ni Edward na tuldukan ng aking pag-iral, paano nga ba kami makakahanap ng paraan para makawala sa kulungang ito? Bago pa tuluyang maubos ang oras, ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw sa pagitan ng pag-asa at panganib. Sa araw, ako ay isang walang buhay na figura sa kama, isang dekorasyong nagpapaalala sa lahat ng kanilang kataksilan. Ngunit sa gabi, kapag ang buong bahay ay natutulog na sa kanilang kasinungalingan, ang aking silid ay nagiging isang lihim na santuwaryo ng pagbangon. 1, 2, 3. Ang bulong ni Aris
habang marahan niyang itinitiklop at iniuunat ang aking mga daliri sa kamay. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Bawat paggalaw, gaano man kaliit, ay tila isang apoy na gumagapang sa aking mga ugat. Pakiramdam ko ay libu-libong langgam ang kumakagat sa aking mga kalamnan na matagal nang natutulog. Ngunit sa bawat pagpatak ng pawis sa aking noo, sa bawat kiming pagdaing na hindi ko mailabas, may isang bagay sa loob ko na nagsasabing, magpatuloy ka. Si Nanay Rosa ang aming naging mga mata at tainga. Sa araw, habang naglilinis, pinakikinggan niya ang mga usapan ni Edward at Elena. Sa gabi, ibinabalita niya sa amin ang lahat. Nag-usap sila kanina sa telepono. Doc Aris, sabi ni Nanay Rosa isang gabi, ang kanyang boses ay pabulong habang nagpupunas ng mga muebles. Tungkol sa paglipat ng mga ari-arian ni Ma'am Vivian sa pangalan ni Sir Edward. Sabi ng abogado, kailangan daw ng pirma o patunay na wala na talagang pag-asang magising si Ma'am. Ang balitang yon ay tila isang orasan na biglang bumilis ang pagtakbo. Nauubusan na kami ng oras. Kailangan kong lumakas. Kailangan kong makatayo. Kailangan kong makapagsalita. Isang gabi, habang tinutulungan ako ni Aris na subukang iangat ang aking braso, isang panibagong pagsubok ang dumating. Hindi na ito tungkol sa sakit ng mga kalamnan, kundi sa sakit ng puso. Vivian, sabi ni Aris, ang kanyang boses ay may kakaibang bigat. Kailangan kong itanong ito. Kapag dumating ang araw na makabangon ka na, ano ang plano mo? Ano ang gagawin mo sa kanila? Ang tanong na yon ay huminto sa lahat ng aming ginagawa. Ano nga ba? Sa loob ng aking isipan, nakikita ko ang mukha ni Edward, ang ngiti ni Elena, ang kasakiman ni Doña Esmeralda. Ang galit sa loob ko ay napakatindi, halos sapat na para sunugin ang buong mansyon. Gusto ko silang makitang nagdurusa. Gusto kong maranasan nila ang bawat sakit, bawat pag-alipusta, bawat luha na dinanas ko. Ngunit habang iniisip ko iyon, isang alaala ang bumalik sa akin. Ang aking ama, bago siya naaksidente. Sinabi niya sa akin, anak, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka gumanti, kundi sa kung paano ka bumangon matapos kang saktan. Ang alaala ng aking ama at ang misteryo ng kanyang pagkamatay ang nagbigay sa akin ng kalinawan. Ang paghihiganti ay hindi sapat. Ang kailangan ko ay hustisya. Gamit ang lahat ng lakas na aking naipon, dahan-dahan kong ibinuka ang aking bibig. Ang aking lalamunan ay tuyo at magaslaw. Ang aking mga labi ay nanginginig. Ang unang tunog na lumabas ay isang garalgal na hangin lamang. Sige lang, Vivian. Kaya mo yan. Pag-iengganyo ni Aris, sinubukan ko ulit. Ipinikit ko ang aking mga mata at inisip ang iisang salita na nais kong sabihin. Isang salita na magiging simula ng lahat. Who, whose, tis, ya. Ang boses ko ay mahina, paos at halos hindi marinig. Ngunit para sa amin ni Aris, ito ay mas malakas pa sa isang kulog. Ito ang unang salitang binitawan ko matapos ang mahabang panahon ng katahimikan. Ito ang aking deklarasyon. Niyakap ako ni Aris, isang yakap na puno ng pag-asa at paggalang. Naramdaman ko ang pagpatak ng kanyang luha sa aking balikat. Narinig ko, Vivian, narinig kita, at tutuparin natin yan. Ngunit ang aming sandali ng tagumpay ay muling pinutol. Sa pagkakataong ito, hindi si Edward ang dumating. Isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa opisina ni Edward sa ibaba, na sinundan ng nagagalit na boses ni Elena. Ano to, Edward? Bakit may kopya ka pa rin ng mga dokumento tungkol sa tunay na may-ari ng lupang ito? Akala ko ba ay naayos mo na ang lahat ng bakas ng nakaraan? Nagtama ang mga mata namin ni Aris. Anong mga dokumento? Anong bakas ng nakaraan? Dahan-dahan.
Sa tulong ni Aris, sinubukan kong igalaw ang aking ulo patagilid upang mas marinig ang kanilang usapan. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay isang pakikibaka, ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas. Huwag kang mag-alala dyan. Narinig naming sagot ni Edward. Matagal nang patay ang isyong yan. Walang sino man ang makakaalam na ang lupang kinatitirikan ng mansyon at ng buong kumpanya ay hindi naman talaga sa mga Okafor at sisiguraduhin kong mananatili itong isang lihim. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang bahay na ito, ang kumpanyang itinayo ko, ay nakatayo sa isang kasinungalingan. At habang pinoproseso ko ang nakakagulat na revelasyong iyon, isang mas masahol na realisasyon ang tumama sa akin. Ang lihim na iyon, iyon din ba ang lihim na tinutukoy ni Doña Esmeralda? Iyon din ba ang dahilan kung bakit kinailangan nilang patahimikin ang aking ama? Ang revelasyong iyon ay tila isang granada na sumabog sa loob ng aking isipan. Winasak ang lahat ng pundasyong pinaniniwalaan ko. Ang aking tagumpay ay itinayo sa nakaw na lupa? Ang buong buhay ko ba ay isang malaking kasinungalingan? Ang mga tanong na yon ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na paghihirap ng aking katawan. Kailangan nating makaalis dito, Vivian. Mariing bulong ni Aris, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pangamba. Hindi na ito tungkol sa pera lamang. Kung totoo ang narinig natin, ang buhay mo ay nasa mas malaking panganib. Kaya nilang pumatay para sa lihim na yan at kaya nila itong ulitin. Ang plano ay nabuo sa gitna ng kadiliman at takot. Kailangan naming itakas ako mula sa mansyon na ito, mula sa aking sariling ginintuang hawla. Ngunit paano? Bawat sulok ng bahay ay may mga kasambahay na tapat kay Doña Esmeralda. Bawat pinto ay binabantayan. Dito pumasok ang katalinuhan ni Nanay Rosa. May isang paraan, sabi niya isang gabi, habang nag-aabot ng isang basong tubig kay Aris. Ang lumang service tunnel sa ilalim ng kusina. Ginagamit iyon noong unang panahon para sa mga labahin at basura. Matagal nang hindi nabubuksan, pero alam ko kung nasaan ang susi. Kumakalawang na yon, pero kaya nating buksan. Ang mga sumunod na gabi ay naging isang palihim na operasyon. Habang si Aris ay patuloy na nagpapalakas sa aking mga kalamnan, si Nanay Rosa naman ay unti-unting nililinis at nilalagyan ng langis ang mga bisagra ng pinto ng lagusan. Ang bawat kaluskos, bawat pag-ikot ng susi ay isang sugal. Ang gabi ng pagtakas ay napili. Isang malaking party ang idaraos sa mansyon, ang engagement party ni na Edward at Elena. Sa gitna ng ingay at pagiging abala ng lahat, doon kami kikilos. Ngunit may isang malaking problema. Paano ako makakarating mula sa aking silid sa ikalawang palapag hanggang sa kusina, sa ibaba nang hindi nakikita? Hindi ko pa kayang maglakad. Ang isang wheelchair ay masyadong maingay at kapansin-pansin. Kailangan natin ng isang malaking diversion, sabi ni Aris. Ang kanyang isip ay mabilis na nagtatrabaho. Isang bagay na kukuha sa atensyon ng lahat, kahit na ilang minuto lang. At ako, sa kabila ng aking limitasyon, ang nagbigay ng ideya. Gamit ang nanginginig kong kamay, itinuro ko ang isang bagay sa aking bedside table, isang maliit na music box, ang huling regalo mula sa aking ama. Sa ilalim nito ay may isang pulang buton. Hindi iyon parte ng disenyo, iyon ay isang lihim na panic button na konektado sa buong fire alarm system ng mansyon. Dumating ang gabi ng engagement party. Mula sa aking silid, naririnig ko ang masayang musika, ang tawanan, at ang talumpati ni Edward na puno ng kasinungalingan tungkol sa kanyang dakilang pag-ibig para kay Elena at ang kanyang pagdadalamhati para sa akin. Bawat salita ay tila isang lason na lalo pang nagpatibay sa aking determinasyon.
Sa eksaktong 10:00 ng gabi, gaya ng napag-usapan, pinindot ko ang pulang buton. Isang nakabibinging tunog ng alarma ang pumuno sa buong mansyon. Ang musika ay naputol. Ang tawanan ay napalitan ng sigawan at pagkakagulo. Ang mga sprinkler sa kisame ay nagsimulang magbuga ng tubig na nagdulot ng mas malaking kalituhan. Iyon ang aming senyales. Mabilis na pumasok si Aris sa aking silid. Bitbit ang isang makapal na kumot. Maingat ngunit mabilis niya akong binalot dito at binuhat. Ang kanyang mga braso ay malakas at matatag. Isang sandalan sa gitna ng kaguluhan. Kasunod niya si Nanay Rosa. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang mahahalagang dokumento na palihim niyang kinuha mula sa opisina ni Edward. Dumaan kami sa mga pasilyo kung saan ang mga tao ay nagtatakbuhan. Sa gitna ng gulo, walang sino man ang nakapansin sa isang doktor na tila nagliligtas sa isang pasyenteng binalot sa kumot. Bumaba kami sa hagdanan ng mga katulong at narating namin ang kusina. Sa likod ng isang malaking cabinet, binuksan ni Nanay Rosa ang isang maliit at halos hindi mapapansing pinto. Isang malamig at maalikabok na hangin ang sumalubong sa amin. Ang lagusan. Ang aming daan patungo sa kalayaan. Ngunit habang papasok na si Aris sa madilim na lagusan, bitbit ako. Isang boses ang pumigil sa amin. Saan ninyo siya dadalhin? Napalingon kami. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Edward. Basang-basa dahil sa sprinkler, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at pagtataka. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Aris o kay Nanay Rosa. Ito ay nakatutok sa kumot na bumabalot sa akin. At sa isang daliring nakalabas mula rito, isang daliring bahagyang gumagalaw. Ang aming pagtakas ay nabuking sa huling sandali. At sa makitid na espasyo ng kusina, sa pagitan ng kalayaan at muling pagkabilanggo, isang komprontasyon na matagal nang dapat mangyari ang magsisimula. Ang mga segundo ay tila humaba at naging mga oras. Ang tunog lamang ng pumapatak na tubig mula sa mga sprinkler at ang malakas na pagkabog ng aming mga dibdib ang maririnig sa kusina. Ang mga mata ni Edward ay nanatiling nakatitig sa aking gumagalaw na daliri. Ang kanyang pagtataka ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na realisasyon. Ang kanyang mukha ay namutla, pagkatapos ay namula sa galit. Buhay ka. Ang salitang yon ay hindi isang tanong, kundi isang akusasyon. Isang bulong na puno ng pagkamuhi. Nilinlang ninyo akong lahat. Edward, hayaan mo na kami, sabi ni Aris. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang pagkakahawak sa akin ay mas humigpit. Sinubukan niyang iharang ang kanyang katawan upang protektahan ako. Ngunit si Edward ay tila isang hayop na nasukol. Ang kanyang pagiging sopistikado ay nawala, napalitan ng purong bagsik. Dumampot siya ng isang kutsilyo mula sa kitchen counter. Hahayaan, matapos ang lahat ng ginawa ko, para lang makuha ang dapat ay sa akin. Sa tingin ninyo ay hahayaan ko kayong basta na lang umalis dala ang susi sa aking tagumpay? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Sir Edward, maawa po kayo. Umiiyak na pagsamo ni Nanay Rosa. Sinusubukang humarang sa pagitan nila. Ngunit itinulak lang siya ni Edward. Si Nanay Rosa ay natumba sa basang sahig. Sa sandaling iyon, isang galit na hindi ko pa naramdaman noon ang bumuhos sa aking buong katawan. Ang makita ang matandang babae na nag-alaga sa akin na saktan ng ganito. Iyon ang huling mitya. Huwag. Isang salita ang kumawala sa aking bibig. Mahina, ngunit sapat na para marinig nilang lahat. Natigilan si Edward. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya muli ang aking boses. Ngunit ang gulat na yon ay mabilis na napalitan ng mas matinding galit. Kaya pala, sabi niya,
Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nagpapanggap ka lang pala sa lahat ng panahong ito. Pinapanood mo kami. Pinakikinggan mo kami. Hayop ka, Vivian. Hayop ka. Itinaas niya ang kutsilyo. Ang kumikinang na talim nito ay tila sumasayaw sa ilaw ng mga emergency lights. Si Aris ay umatras. Sinusubukang ilayo ako, ngunit ang espasyo ay masyadong makitid. Wala kaming matatakbuhan. Sa sandaling akala ko ay katapusan na ng lahat, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Mula sa likuran ni Edward, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Nanay Rosa, na kanina lang ay nakahandusay, ay mabilis na tumayo at buong lakas na ipinukpok ang isang makapal na kawali sa likod ng ulo ni Edward. Isang malakas na kalabog ang narinig. Ang kutsilyo ay nahulog mula sa kamay ni Edward. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig na walang malay. Natahimik ang lahat. Tanging ang paghinga lamang ni Aris at Nanay Rosa ang maririnig. Nakatingin sila sa walang malay na katawan ni Edward pagkatapos ay sa isa't isa, hindi makapaniwala sa nangyari. Wala na tayong oras, sabi ni Aris, ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Kailangan na nating umalis bago pa may ibang makakita. Muli niya akong binuhat, si Nanay Rosa, nanginginig pa rin, ngunit determinado. Ang unang pumasok sa madilim na lagusan. Sumunod si Aris, maingat na inalalayan ang aking katawan sa makitid na daanan. Ang lagusan ay madilim, malamig, at amoy lupa. Ngunit para sa akin, ito ang amoy ng kalayaan. Habang papalayo kami sa mansyon, papalayo sa buhay na halos pumatay sa akin, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Nakarating kami sa dulo ng lagusan na lumabas sa isang nakatagong pinto sa likod ng malaking hardin. Isang lumang van na inihanda na ni Aris ang naghihintay sa amin. Mabilis kaming sumakay. Habang pinapaandar ni Aris ang makina, tumingin ako pabalik sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw nito ay kumikinang pa rin. Isang testamento sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Sa loob ng van, habang binabagtas namin ang madilim na kalsada, papalayo sa syudad, doon ko lang naramdaman ang pagod at sakit. Ngunit kasabay nito ay ang isang pakiramdam ng kapayapaan. Malaya na ako. Ngunit ang kalayaang ito ay simula pa lamang ng mas malaking laban. Saan tayo pupunta, Doc? Tanong ni Nanay Rosa. Sa isang lugar kung saan hindi nila tayo mahahanap. Sagot ni Aris. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. Isang lugar kung saan makakapagpalakas si Vivian. Isang lugar kung saan maihahanda natin ang kanyang pagbabalik. Habang nakasandal ako sa balikat ni Aris, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang pagtakas ay tapos na. Ngayon, ang paghilom naman ang kailangang magsimula. Ang paghilom ng katawan at higit sa lahat, ang paghilom ng isang pusong winasak ng kataksila. Ang unang pagkakataon na tumingin ako sa salamin pagkatapos ng mahabang panahon ay tila isang pagharap sa isang estranghero. Sino ang babaeng ito na nakatitig sa akin? Ang kanyang mga mata ay malalim, ang kanyang mga pisngi ay hirati sa gutom at pagdurusa, at ang kanyang balat ay kasing puti ng papel na tila hindi na nasikatan ng araw. Ang buhok na dati ay mahaba at makintab ay naging tuyo at gusot-gusot. Vivian, huwag mong tignan ang nakaraan. Tignan mo ang hinaharap. Banayad na boses ni Aris ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Nasa isang maliit kaming rest house sa probinsya, malayo sa ingay ng Maynila. Dito, ang tanging naririnig ay ang bulong ng hangin sa mga puno ng niyog at ang dahan-dahang paghampas ng mga alon sa pampang. Ang amoy ng sariwang lupa at dagat ay tila isang gamot na unti-unting humihilom sa aking mga sugat, hindi lamang sa katawan,
kundi maging sa kaluluwa. Kailangan nating simulan ang iyong pisikal na rehabilitasyon. Pagpapatuloy ni Aris, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang bawat araw sa probinsyang ito ay naging isang pagsubok sa aking pasensya at tatag. Ang pag-aaral na tumayo muli ay tila pag-akyat sa isang matayog na bundok. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga binti, ang panghihina ng aking mga tuhod na tila gawa sa jelly. Sa bawat hakbang na sinusubukan ko, ang sakit ay tila isang kuryenteng gumagapang mula sa aking mga talampakan hanggang sa aking utak. Ngunit naroon lagi si Aris. Ang kanyang mga kamay ay laging handang sumalo sa akin. Ang kanyang mga balikat ay laging handang magsilbing sandigan. Kaya mo yan, Vivian. Isang hakbang pa. Udyok niya, habang hawak-hawak ang aking mga kamay. Sa gitna ng aming paghihirap, may mga sandali ng kapayapaan na hindi ko inakalang mararanasan ko pa. Isang hapon, habang nakaupo kami sa beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, naramdaman ko ang paglapat ng kamay ni Aris sa ibabaw ng aking kamay. Isang haplos na hindi humihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng lahat. Bakit mo ito ginagawa, Aris? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay unti-unti nang bumabalik sa dating lakas. Maaari kang mawala ng lisensya. Maaari kang makulong. Bakit ka nagpapakahirap sa isang babaeng winasak na ng mundo? Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang pag-asa. Dahil ang mundong mumarak sa'yo ay siya ring mundong nangangailangan ng liwanag mo, Vivian. Hindi ka winasak. Binago ka lang para mas maging matibay. Ang kanyang mga salita ay tila isang mainit na yakap sa aking puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong pinahahalagahan ako hindi dahil sa aking yaman, kundi dahil sa kung sino ako. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa amin. Isang sandaling puno ng kislap ng damdamin na tila isang lihim na susing nagbubukas sa aking muling pag-ibig sa buhay. Habang ang aking katawan ay unti-unting lumalakas, ang aming ugnayan ni Aris ay lalo ring lumalalim. Ang mga simpleng bagay, ang pagtulong niya sa akin na kumain, ang pagbabasa niya ng mga tula sa gabi, ang pag-aalaga niya sa akin tuwing nilalagnat ako dahil sa pagod na bumura sa pait ng aking nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng aming santuwaryo ay biglang nabulabog ng isang balita mula sa telebisyon. Isang malaking press conference ang idinaos ni Edward. Nakasuot siya ng itim. Ang kanyang mga mata ay tila naglulunoy sa luha. Isang perpektong pagganap ng isang nagdadalamhating biyudo. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, ang aking minamahal na asawa, si Vivian Okafor, ay tuluyan na tayong iniwan kagabi. Anunsyo ni Edward sa harap ng mga kamera. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Ang kanyang kamatayan ay isang malaking kawalan sa ating lahat. Bilang kanyang asawa, itutuloy ko ang kanyang mga pangarap at pangangalagaan ang kanyang iniwang legacy. Nabitawan ni Nanay Rosa ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila isang eko ng aking nararamdaman. Pinatay na niya ako. Idineklara na niyang patay ang taong kaharap niya ngayon. Ang lahat ng aking ari-arian, ang aking pangalan, ang aking buong pagkatao ay tuluyan na niyang kinuha. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likod. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Isang galit na hindi na basta-basta maglalaho. Tumingin ako kay Aris at nakita ko rin ang parehong apoy sa kanyang mga mata. Pinatay na niya ang Vivian na kilala nila. Bulong ko. Ang aking boses ay matigas at puno ng determinasyon. Ngayon, oras na para ipakita sa kanya ang Vivian na hindi niya inaasahan. Ngunit sa gitna ng aking galit, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Kung idineklara na akong patay, paano ko maibabangon ang aking sarili nang hindi ako nahuhuli?
At ano ang gagawin ni Edward kapag nalaman niyang ang bangkay na kanyang inilibing ay buhay na buhay at naglalakad sa gitna ng mga anino? Isang nakakakilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Sa mata ng mundo, patay na ako. Sa bawat pahayagan, sa bawat balita, ang pangalang Vivian Okafor ay isa na lamang anino, nakaukit sa malamig na alaala. Habang pinapanood ko ang sarili kong lamay sa telebisyon, may kakaibang katahimikan na bumalot sa akin. Hindi ito takot, hindi rin lungkot. Isa itong pakiramdam ng paglaya ng isang taong wala nang dapat pang ikahiya dahil nawala na sa kanya ang lahat. Ang pagiging patay sa paningin nila. Iyon ang naging pinakamalakas kong sandata. Sa likod ng mga anino, malaya akong kikilos, tahimik. Hindi napapansin. Kinuha ko ang gunting sa ibabaw ng mesa. Sa harap ng lumang salamin ng rest house, tinitigan ko ang aking mahabang buhok. Ang buhok na minsang hinaplos ni Edward habang nangangako siya ng walang hanggang katapatan. Sa isang mabilis at matapang na galaw, sinimulan kong putulin ito. Isa-isang nahulog ang mga hibla sa sahig. Parang bawat piraso ay isang alaala na aking iniiwan. Ang Vivian na mahina, ang Vivian na biktima. Unti-unti ko silang pinapatay. Kasama ng bawat lagas ng buhok ay unti-unti nang naglalaho. Bagay sa'yo. Bulong ni Aris na nakatayo sa may pinto. Pinagmamasdan ng aking bagong anyo. Ang aking buhok ay maikli na ngayon. Matalim ang mga anggulo, gaya ng aking determinasyon. Hindi sapat ang pagtatago, Aris, sabi ko. Ang boses ko ay matatag na. Kailangan kong bawiin ang kumpanya. Kailangan kong patunayan na ang bawat pirma sa mga dokumentong hawak ni Edward ay peke. Sinimulan naming tipunin ang aming mga alas. Sa tulong ni Nanay Rosa, palihim kaming nakipag-ugnayan kay Attorney Ramos, ang matapat na abogado ng aking ama na tinanggal ni Edward matapos akong makomatose. Sa isang madilim na sulok ng isang lumang coffee shop sa bayan, muli kaming nagkita. Ma'am Vivian, Diyos ko, buhay kayo. Ang panginginig ng boses ni Attorney Ramos ay sapat na upang maramdaman ko ang kanyang katapatan. Inabot niya sa akin ang isang makapal na folder. Heto ang mga dokumentong hiningi ninyo. Noong nakaraang buwan pa nagduda ang Board of Directors. Pero dahil sa death certificate na ipinakita ni Edward, wala silang nagawa. Ginamit niya ang isang lumang stamp ng pirma mo na matagal mo nang ipinatapon. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang binabasa ang mga papeles. Hindi lang ang kumpanya ang ninakaw niya. Ginamit niya rin ang aking mga pondo upang pondohan ang mga ilegal na transaksyon sa ilalim ng pangalan ko. Kung sakaling mahuli ang kumpanya, ako ang lalabas na kriminal kahit patay na ako. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may isang impormasyong ibinigay si Attorney Ramos na nagpatigil sa aking mundo. May isa pang tao na naghahanap sa inyo, ma'am. Isang taong hindi ninyo inaasahan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa dalampasigan upang palakasin ang aking mga binti, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng mga puno ng niyog. Agad na humarang si Aris sa harap ko, handang protektahan ako. Sino ka? Sigaw ni Aris sa madilim na figura. Ang anino ay dahan-dahang lumapit sa liwanag ng buwan. Isang babaeng nakasuot ng itim. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagsisisi. Nang makita ko ang kanyang mukha, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Maya, ang dating sekretarya ni Edward na ipinagtanggol ko noon laban sa kanyang mga maling paratang. Ang babaeng akala ko ay kakampi ni Edward sa lahat ng kataksilan. Ma'am Vivian, pakiusap, huwag kayong matakot, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Narito ako dahil gusto kong magbayad ng utang na loob. Pinatalsik ako ni Edward nang malaman kong plano nilang lasunin ang IV drip mo noong nasa ospital ka pa. Hawak ko ang mga recording ng usapan nila ni Elena.
Hawak ko ang ebidensya na hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo. Ang aking puso ay tila sasabog sa tindi ng impormasyong aking natanggap. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang kataksilan ni Edward ay mas malalim at mas madugo kaysa sa aking inakala. Bakit mo ito ginagawa, Maya? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng diretso. Dahil kahit sa huling sandali, tinuring mo akong tao, ma'am. At dahil ang taong pumatay sa tatay mo, ay siya ring pumatay sa pag-asa ko sa hustisya. Sagot niya habang iniabot ang isang maliit na flash drive. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ako nag-iisa. Ang Reyna ay mayroon ng mga kawal. Ang mga anino ay hindi na lugar ng aking pagtatago, kundi naging lugar ng aming paghahanda. Ngunit habang kami ay nagpaplano, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo, papalapit sa aming hideout. Isang malamig na kaba ang bumalot sa amin. May nagtraidor ba sa amin? O sadyang napakatalas ng pang-amoy ni Edward? Tumingin ako kay Aris at kay Maya. Hindi tayo pwedeng mahuli ngayon. Hindi pa tapos ang laban. Sino ang nagdala ng mga pulis sa aming pinagtataguan at sapat ba ang mga ebidensyang hawak namin upang baligtarin ang tadhana bago kami tuluyang mabilanggo sa ilalim ng kapangyarihan ni Edward? Magtago tayo, Vivian. Pakiusap. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Ang boses ni Aris ay tila isang mabilis na bulong sa gitna ng papalapit na panganib. Naramdaman ko ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking kamay habang hinihila niya ako patungo sa isang maliit na bodega sa ilalim ng rest house. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa amin. Isang madilim na espasyo na tila naging huling kuta ng aming kaligtasan. Sa loob ng maliit na silid na yon, halos magkadikit ang aming mga katawan. Sa gitna ng kadiliman, naririnig ko ang mabilis na pagtibok ng puso ni Aris, isang mabilis at malakas na tunog na tila nakikipag-unahan sa tunog ng papalapit na sasakyan ng mga pulis. Naramdaman ko ang init ng kanyang paghinga sa aking noo, isang pakiramdam na sa kabila ng takot ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. I'm here. I won't let them take you. I promise. Mahinang-mahina niyang sabi. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking likod, tila sinusubukang ibahagi ang kanyang lakas sa aking nanginginig na katawan. Narinig namin ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa tuyong damo sa labas. Ang mga boses ng mga lalaki ay narinig, matitigas at puno ng awtoridad. Sigurado ba kayong dito tumuloy ang sasakyang nakarehistro kay Dr. Aris? Tanong ng mga isang boses. Opo, sir. Sabi ng mga residente, may nakita silang isang lalaki at isang babaeng maikli ang buhok na pumasok sa rest house na ito kahapon. Sagot ng isa pa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Maikli ang buhok. Ang aking bagong anyo na akala ko ay magsisilbing proteksyon ay siya pa palang magiging mitya ng aming pagkakahuli. Si Edward, alam kong siya ang nasa likod nito. Hindi niya hahayaang may anumang bakas na makakaligtas, lalo na ang katawan ng asawang idineklara na niyang patay. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan. Naririnig ko ang marahang pagpihit ng siradura ng pinto ng rest house sa itaas. Ang bawat kaluskos ng sahig na gawa sa kahoy ay tila isang dagok sa aking pandinig. Kasunod nito ay ang tunog ng mga gamit na inililipat, ang pagbubukas ng mga cabinet, at ang mga yabag na palibot-libot sa aming hideout. Sa loob ng bodega, lalong hinigpitan ni Aris ang kanyang yakap. Ipinatong niya ang aking ulo sa kanyang dibdib. Sa gitna ng panganib na ito, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naranasan sa piling ni Edward. Ang tunay na pagmamalasakit. Walang hinihinging kapalit. Walang halong interes. Ang bawat pintig ng puso ni Aris ay tila nagsasabing mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa kanyang sariling kaligtasan. Naramdaman ko ang dahan-dahang pag-angat ng aking mukha
upang tignan siya. Sa kabila ng dilim, nakita ko ang kislap ng kanyang mga mata, puno ng lungkot, takot, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-ibig. Isang nanginginig na sandali ang dumaan sa pagitan namin. Ang aming mga hininga ay nagsama. Ang distansya ng aming mga labi ay naging kasing nipis na lamang ng isang hibla ng buhok. Ngunit bago pa man magtagpo ang aming mga mundo, isang malakas na sigaw mula sa labas ang narinig. "Wala rito?" Mukhang nakaalis na sila bago pa tayo dumating. "Tignan ninyo ang likod ng dagat. Baka gumamit sila ng bangka." Narinig namin ang mabilis na pagtakbo ng mga pulis papalayo, ang tunog ng pagsara ng mga pinto ng kanilang sasakyan, at ang unti-unting paglayo ng sirena hanggang sa muling manaig ang tunog ng mga alon. Nakahinga kami ng maluwag, ngunit hindi agad bumitaw si Aris. Nanatili kaming magkayakap sa dilim, dinaramdam ang bawat sandali ng aming kaligtasan. "Kailangan na nating lumipat, Vivian," bulong ni Aris. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Hindi na tayo ligtas dito. Alam na ni Edward na buhay ang bangkay na gusto niyang ibaon." Nabalik ang aking ulirat nang maisip si Maya. Nasaan si Maya? At ang flash drive? Nasa kanya ang ebidensya. Nagpaiwan siya sa kabilang daan para ilihis ang mga pulis. "Alam niya ang ginagawa niya," sagot ni Aris. Habang lumalabas kami mula sa bodega, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin nawawala. Kung alam ni Edward na buhay ako, hindi lang pulis ang ipapadala niya sa susunod. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang siguraduhin na ang aking kamatayan ay maging totoo. Pagbalik namin sa loob ng van, binuksan ni Aris ang radyo. Isang balita ang bumulaga sa amin na nagpatingkad sa aking galit. Isang malaking ganti ang inihahanda ng kumpanya ng mga Okafor. Ayon kay Edward Okafor, magsasagawa siya ng isang grand charity ball bilang parangal sa kanyang yumaong asawa. Doon din daw niya iaanunsyo ang pagsasanib ng Okafor Group at ng kumpanya ni Elena, isang hakbang na magpapatatag sa kanilang imperyo. Napahigpit ang hawak ko sa aking tuhod. Gagamitin niya ang kamatayan ko para lalong palakasin ang kanyang kapangyarihan. Gagamitin niya ang aking pangalan upang basbasan ang kanyang pagsasama sa kanyang kabit. "Hayaan mo siyang magdiwang, Vivian," sabi ni Aris habang pinapaandar ang sasakyan. "Hayaan mo siyang isipin na nanalo na siya. Dahil sa gabing iyon, doon tayo lulutang mula sa mga anino." Ngunit habang binabagtas namin ang madilim na kalsada, napansin ni Aris ang isang bagay sa dashboard ng sasakyan. Isang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap. Isang GPS tracker na hindi namin napansin kanina. Ang aming sasakyan ay may buntot. At sa dulo ng kalsadang aming tinatahak, isang barikada ng mga itim na sasakyan ang biglang lumitaw, humaharang sa aming tanging daan palabas. "Vivian, kumapit ka ng mahigpit!" Sigaw ni Aris habang pilit na inililiko ang manibela. Sino ang naglagay ng tracker sa sasakyan? At sa gitna ng bitag na ito, paano namin maililigtas ang ebidensyang tanging pag-asa namin para sa hustisya? "Huwag kang bibitiw, Vivian. Kahit anong mangyari, manatili ka sa tabi ko. Hindi kita pababayaan." Ang boses ni Aris ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Naramdaman ko ang kanyang kamay na humigpit sa aking palad sa huling pagkakataon bago niya muling ibinalik ang dalawang kamay sa manibela. Ang liwanag mula sa mga headlight ng mga itim na sasakyan sa aming harapan ay tila mga nanunuring mata ng isang halimaw na kasisilaw at puno ng banta. Naririnig ko ang mabilis na paghinga ni Aris. Ang bawat bugso ng hangin mula sa kanyang baga ay tila nakikipagsabayan sa ugugong ng makina ng aming sasakyan. Ang aming van ay nakulong sa pagitan ng mga barikada sa harap at ang mga sasakyang humahabol sa amin mula sa likod. Wala kaming matatatakbuhan. Ang kalsadang ito, na akala namin ay daan patungo sa kaligtasan, ay naging isang madilim na bitag.
Dahan-dahang bumukas ang mga pinto ng mga itim na sasakyan. Narinig ko ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa semento, matitigas at sabay-sabay. Ilang lalaking nakasuot ng barong at madidilim na salamin ang bumaba. Ang kanilang mga anyo ay tila mga anino sa gitna ng gabi. Ngunit hindi sila mga pulis. Walang mga sirena, walang mga uniforme. Sila ang mga security ni Edward, ang mga bayarang tauhan na gagawa ng anumang maruming trabaho para sa kanya. Aris, we're trapped. Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa takot para sa kanya. Ibibigay ko na ang flash drive. Just let him go, please. No, Vivienne. Mariing sagot ni Aris, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa mga lalaking papalapit. Kapag ibinigay natin ito, wala na tayong alas at lalong hindi ka nila hahayaang mabuhay kapag nakuha na nila ang gusto nila. Trust me. Naramdaman ko ang isang malamig na kaba nang makita ko ang isa sa mga lalaki na kumakatok sa bintana ng aming sasakyan gamit ang dulo ng isang bakal. Ang tunog ng metal na tumatama sa salamin ay tila isang babala ng kamatayan. Bumaba kayo riyan kung ayaw ninyong dumanas ng dahas. Ang boses ng lalaki ay malalim at walang emosyon. Tumingin sa akin si Aris at sa pagkakataong yon, nakita ko ang isang desisyon sa kanyang mga mata na nagpakaba sa akin. Vivienne, sa ilalim ng upuan mo, may isang maliit na pinto. Lagusan yon patungo sa likod ng van. Kapag sinabi kong takbo, lumabas ka at huwag kang lilingon. Hanapin mo si Attorney Ramos. Alam niya ang gagawin. What about you? Tanong ko. Ang luha ay nagsisimula na namang mamuo sa aking mga mata. I won't leave you here, Aris. Kailangan mong mabuhay para sa hustisya, Vivienne. Para sa tatay mo. Para sa lahat ng kinuha nila sa iyo. Bulong niya. At sa isang mabilis na pagkilos, naramdaman ko ang paglapat ng kanyang mga labi sa aking noo. Isang halik na puno ng pamamaalam at pag-asa. Biglang binuksan ni Aris ang pinto sa kanyang panig at lumabas. Narinig ko ang malakas na pagsasara ng pinto at ang tunog ng pagtatalo sa labas. Nasaan ang babae? Nasaan ang ebidensya? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Wala siya rito. Nakaalis na siya kanina pa. Sagot ni Aris, ang kanyang boses ay matapang kahit alam kong mag-isa lang siya laban sa marami. Narinig ko ang tunog ng isang malakas na suntok na tumama sa laman na sinundan ng mahinang pagdaing ni Aris. Pagkatapos ay ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa semento. Ang sakit na naramdaman ko sa bawat tunog na yon ay mas matindi pa sa anumang karamdaman na dinanas ko. Gusto kong lumabas, gusto kong protektahan siya, ngunit naalaala ko ang kanyang huling hiling. Dahan-dahan, habang abala ang mga lalaki sa pagbubugbog kay Aris sa labas, gumapang ako patungo sa likuran ng van gaya ng itinuro niya. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ng maliit na lagusan. Ang bawat kaluskos ng aking paggalaw ay tila naging kasing lakas ng isang pagsabog sa aking pandinig. Nakarating ako sa likod at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. Sa di kalayuan, nakita ko ang madilim na kagubatan. Iyon ang aking tanging takas. Ngunit bago pa ako makahakbang palabas, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa harap ng van. Isang boses na nagpatingkad sa aking galit at nagpabilis sa tibok ng aking puso. Huwag ninyong patayin ang doktor. Gusto kong panoorin niya kung paano ko muling kukunin ang asawa ko mula sa kanya. Si Edward, narito siya. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga nang marinig ko ang yabag ng kanyang mga sapatos papalapit sa likuran ng van. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa likod ay tila isang hatol ng bitay. Vivienne, alam kong narito ka. Bulong ni Edward. Ang boses niya ay puno ng maling lambing na tila nanunuot sa aking buto. Huwag na tayong maglaro ng tago-taguan.
Oras na para umuwi ang Reyna sa kanyang kaharian. Nakasandal ako sa gilid ng van. Ang flash drive ay mahigpit kong hawak sa aking palad hanggang sa bumaon na ang kanto nito sa aking balat. Ang tanging naghihiwalay sa amin ay ang manipis na pinto ng sasakyan. Sa gitna ng aking takot, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Edward para mapanatili ang kanyang lihim? At sa oras na buksan niya ang pintong ito, may lakas pa ba akong natitira para lumaban? O tuluyan na ba akong lalamunin ng kadilimang matagal ko nang tinatakasan? Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang anino ni Edward ay unti-unting lumitaw sa harap ko. "Vivian, bumaba ka na riyan. Tapos na ang laro." Ang boses ni Edward ay puno ng kumpiyansa, isang tunog ng mananalo na sa wakas ay nakuha na ang kanyang premyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod ng van. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha na may nakakakilabot ng ngiti. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto, hindi isang takot na babae ang kanyang nakita. Isang malakas na liwanag mula sa malayo ang biglang tumama sa mga mata ni Edward na sinundan ng tunog ng mabilis na pagdating ng marami pang sasakyan. Hindi ang mga tauhan ni Edward ang dumating, kundi ang mga awtoridad na tinawagan ni Attorney Ramos gamit ang huling signal na ipinadala ni Aris. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalito ng mga tauhan ni Edward, naramdaman ko ang mabilis na paghila sa akin ni Maya mula sa kabilang panig ng van. "Takbo, Vivian! Ngayon na!" Nakalusot kami sa gitna ng kadiliman ng kagubatan habang ang mga tauhan ni Edward ay abala sa pakikipagtuos sa mga pulis. Iyon ang huling sandali na nakita ko si Aris na dahan-dahang itinatayo ng mga rumespondeng opisyal. Alam ko sa gabing iyon, nagsimula na ang tunay na pagbibilang. 1 linggo ang lumipas. Ang mansyon ng mga Okafor ay lalong naging maningning. Ang mga ilaw na nakasabit sa bawat puno sa malawak na hardin ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ito ang gabi ng Grand Charity Ball, ang gabing idineklara ni Edward bilang parangal sa aking pagpanaw. Ngunit ang lahat ay alam na ito ay ang pagdiriwang ng kanyang tuluyang pagsakop sa aking imperyo. Sa loob ng bulwagan, ang mga mamahaling hiyas at matitikas na kasuotan ng mga panauhin ay nagkislapan sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Naririnig ang marahang musika mula sa isang maliit na orkestra sa sulok, ang banayad na kalansing ng mga kopita, at ang mga bulungan ng mga taong dati ay aking mga kaibigan, ngunit ngayon ay nakikipaghalubilo sa taong pumatay sa aking dangal. Nakatayo si Edward sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang napakakisig na tuxedo. Sa tabi niya ay si Elena, na tila isang reyna sa kanyang pulang gown, suot ang aking paboritong kwintas na brilyante. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng tagumpay. Mga kaibigan, mga kasosyo, panimula ni Edward, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan gamit ang mikropono. Ang gabing ito ay para sa aking yumaong asawa, si Vivian. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng butas sa aking puso na hinding-hindi mapupunan. Ngunit gaya ng nais niya, ang Okafor Group ay magpapatuloy. At sa gabing ito, sa harap ninyong lahat, nais kong anunsyo ang aking pakikipag-isang dibdib kay Elena, ang babaeng tumulong sa akin sa aking pinakamadilim na sandali. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Ang pagpapanggap ay perpekto. Ang kasinungalingan ay tinanggap ng lahat bilang katotohanan. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang malakas na tunog ng pagbukas ng mga dambuhalang pinto sa dulo ng bulwagan ang nagpatahimik sa lahat. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok, na naging sanhi ng paghina ng alab ng mga kandila sa mesa. Lahat ng mata ay nabaling sa pintuan. Isang anino ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng aisle. Hindi ito ang Vivian na naaalala nila. Ang babaeng laging nakangiti at mapagkumbaba. Ang babaeng naglalakad ngayon ay nakasuot ng isang simpleng itim na gown
na tila gawa sa anino at misteryo. Ang kanyang maikli at matalim na buhok ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang mandirigmang nagbalik mula sa digmaan. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso, maingay at mapanghamon sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Nabitawan ni Elena ang kanyang kopita ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Namutla si Edward, ang kanyang mikropono ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Vivian, ang bulong ni Edward ay narinig ng lahat dahil sa katahimikan. Huminto ako sa tapat ng entablado. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, isang titig na puno ng puot, kapangyarihan, at ng muling nabuhay na hustisya. Masyadong maaga ang iyong pagdiriwang, Edward. Ang aking boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Nakalimutan mo yata ang isang mahalagang bagay. Ang reyna ay hindi namamatay. Pansamantala lamang siyang natutulog. Itinaas ko ang aking kamay, hawak ang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang kataksilan, ng pagpatay sa aking ama at ng tangkang pagpatay sa akin. Dumating ako rito hindi para makipagdalamhati. Pagpapatuloy ko habang nakaturo sa kanila. Dumating ako rito para bawiin ang lahat ng sa akin at para ipakita sa buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng mga ngiting iyan. Sa sandaling iyon, ang mga malalaking screen sa paligid ng bulwagan na kanina ay nagpapakita ng aking mga larawan ay biglang nagbago. Ang boses ni Edward na nagpaplano ng aking kamatayan ay nagsimulang gumaralgal sa mga speaker. Ang mga dokumento ng pekeng pirma ay lumitaw sa harap ng lahat. Ang kaguluhan ay nagsimulang sumiklab. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang tanging nakikita ko lang ay ang mukha ni Edward na unti-unting nilalamon ng takot at kawalan ng pag-asa. Hustisya, Edward. Bulong ko sa hangin. Ito ang huling sayaw natin. Ngunit habang ang mga pulis ay nagsisimulang pumasok sa bulwagan, isang mabilis na pagkilos mula kay Edward ang nagpabago sa sitwasyon. Sa gitna ng desperasyon, hinablot niya si Elena at mabilis na tumakbo patungo sa lihim na pinto sa likod ng entablado. Hindi pa ito tapos, Vivian. Hinding-hindi mo ako makukuha. Sigaw niya bago tuluyang maglaho sa dilim. Ang paghihiganti ay hindi pa ganap. Ang huling pagtutuos ay kailangan pang mangyari sa labas ng ningning ng mga chandelier. Wala na tayong matatakbuhan. Edward, bitawan mo ako. Ang matinis na sigaw ni Elena ay umaling-aungaw sa madilim at mahalumigmig na parking lot ng mansyon. Naririnig ko ang kalabog ng kanyang mga takong sa semento na sinundan ng marahas na paghila ni Edward sa kanyang braso. Ang kanilang pagmamahalan na itinayo sa ibabaw ng aking pagdurusa ay unti-unti nang naglalaho na palitan ng purong desperasyon at paninisi. Nakarating sila sa dulo ng kalsada sa tapat ng malaking gate na ngayon ay hinarangan na ng 3 sasakyan ng mga awtoridad. Ang mga pulang ilaw ng sirena ay tumatama sa kanilang mga mukha, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Nakatayo ako sa di kalayuan, katabi si Riz na may benda pa sa kanyang noo, at si Attorney Ramos na hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanila habang buhay. Vivian, pakiusap! Sigaw ni Edward nang makita niya akong papalapit. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay basa ng pawis, at ang kanyang mga mata ay ligaw na tila isang hayop na nasukol sa sarili niyang bitag. Nagkamali ako, alam ko, pero ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan natin. Para sa atin? Ang boses ko ay kalmado, isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw.
O para sa sarili mo, Edward? Pinatay mo ang tatay ko. Ninakaw mo ang lahat ng pinaghirapan ko. At hiling mo pa ang kamatayan ko habang nakatingin ka sa mga mata ko. Hindi totoo yan. Yan, si Elena. Si Elena ang nagplano ng lahat. Turo ni Edward sa kanyang kasama. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Anong ako? Bulyaw ni Elena. Ang kanyang muka ay punong-puno ng galit. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabing gusto mong mawala si Vivian para makuha mo ang yaman niya. Huwag mo akong idadamay sa dumi mo. Ang panonood sa kanilang pag-aaway ay hindi nagbigay sa akin ng saya. Ang naramdaman ko ay isang malalim na pagkapagod. Ang dalawang taong ito na pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at puso ay handang itapon ang isa't isa para lamang makaligtas. Walang pag-ibig sa gitna ng mga kriminal, tanging interes lamang na nagbubuklod sa kanila. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Naririnig ko ang tunog ng bawat hakbang ko sa tuyong dahon sa paligid. Huminto ako sa tapat ni Edward. Inabot ko ang kanyang kamay, hindi para hawakan ito ng may pagmamahal, kundi para bawiin ang huling bagay na kinuha niya sa akin. Marahas kong hinila ang singsing ng aking ama mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng pagkiskis ng metal sa kanyang balat ay tila isang huling pagputol ng aming ugnayan. Ang singsing na ito ay simbolo ng dangal. Bulong ko sa kanyang tainga, sapat na para siya lang ang makarinig. Isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Mabulok ka sa kulungan, kasama ang lahat ng kasinungalingan mo. Naramdaman ko ang paglapit ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa kanilang mga kamay ay tila isang magandang musika sa aking pandinig. Ito ang tunog ng hustisya. Ito ang tunog ng pagtatapos ng aking mahabang panaginip sa dilim. Vivian! Vivian, patawarin mo ako. Mahal kita! Sigaw ni Edward habang dahan-dahan siyang isinasakay sa loob ng mobile. Ang kanyang mga pagsamo ay tila mga anino na lamang na pinalis ng hangin. Si Elena naman ay umiyak ng walang tigil. Ang kanyang pulang gown ay nadumihan na ng putik at alikabok. Isang tanda ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa karangyaang kanyang inagaw. Nang tuluyan nang umalis ang mga sasakyan ng pulis, ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikan ng kapayapaan. Naramdaman ko ang paglapat ng kamay ni Aris sa aking balikat. Ang kanyang haplos ay mainit at puno ng pangunawa. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag ngayon, tila nakangiti ang aking ama mula sa kabilang buhay. Tapos na, Vivian. Bulong ni Aris, nakuha mo na ang hustisya mo. Hindi pa, Aris. Sagot ko. Lumingon ako sa kanya at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay kong buhay. Ang buhay na ako ang may hawak ng panulat at ako ang susulat ng sarili kong kwento. Ngunit habang kami ay naglalakad pabalik sa loob ng mansyon, napansin ko ang isang maliit na sobrang naiwan sa sahig malapit sa kinaroroonan ni Edward kanina. Isang sobrang may tatak ng aking ama. Dahan-dahan ko itong pinulot. Sa loob nito ay may isang huling liham na magpapabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking pinagmulan. Ang laban para sa hustisya ay tapos na. Ngunit ang paglalakbay para sa pagtuklas sa aking tunay na sarili ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng liwanag ng buwan, binuksan ko ang liham at ang unang pangungusap na nabasa ko ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ang reyna ay nakabalik na sa kanyang trono, ngunit may mga lihim pa palang nananatiling nakabaon sa ilalim ng kanyang kaharian. Lumipas ang isang taon mula nang ang gabing puno ng luha at kaguluhan sa mansyon ng mga Okafor ay naging simula ng aking bagong buhay. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng puno ng nara sa malawak na hardin,
Hindi na ang lamig ng hospital bed ang aking naaalala. Sa halip, nararamdaman ko ang init ng pag-asa na unti-unting bumabalot sa aking buong pagkatao. Ang mansyon na dati ay naging simbolo ng aking pagkabilanggo ay binago ko na. Tinanggal ko ang pangalang Okafor sa malaking gate at pinalitan ito ng Vivian's Haven, isang center para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso at mga taong nakararanas ng matinding karamdaman ngunit walang kakayahang magpagamot. Ang bawat silid na dati ay puno ng kasinungalingan, ay puno na ngayon ng tawanan ng mga batang naglalaro at mga kwento ng tagumpay ng mga taong nagsisimulang muli. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa isang bench, ang bawat hakbang ko ay matatag na at wala ng bakas ng panghihina. Ang sulat na iniwan ng aking ama na binasa ko noong gabing iyon ay naging gabay ko sa lahat ng aking desisyon. Sa sulat na iyon, ipinagtapat niya ang tunay naming pinagmulan na ang aming pamilya ay nagmula sa isang mahabang linya ng mga pilantropo at ang aming kayamanan ay hindi para sa pansariling luho, kundi para sa paglilingkod. Doon ko rin nalaman na ang lupang kinatitirikan ng aming kumpanya ay matagal nang nakalaan para sa mga mahihirap, isang katotohanang pilit na itinago ng mga Okafor upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang banayad na yabag ng kanyang sapatos ay sapat na. Masyado ka na namang naglalagi rito sa labas, Vivian. Baka mapagod ka. Ang boses ni Aris ay puno ng paglalambing. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Nakasuot siya ng kanyang puting gown. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Hindi na siya ang doktor na nagtatago sa mga anino. Siya na ngayon ang medical director ng aking center at ang lalaking nagpapatibok muli ng aking puso sa paraang hindi ko inakalang posible. Ayos lang ako, Aris. Masarap lang damhin ang hangin na alam mong wala ng halong takot. Sagot ko habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng sa akin. Isang mahaba at tahimik na sandali ang namagitan sa amin. Isang sandaling puno ng pangako ng isang kinabukasang magkasama. Isang nanginginig na halik ang idinampi niya sa aking noo. Isang selyo ng aming wagas na pag-ibig. Tinanong ko ang aking sarili. Napatawad ko na ba sila Edward at Elena? Habang pinagmamasdan ko ang aking mga kamay na malaya na sa anumang tanikala, napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang ginawa. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang mga anino na diktahan ang aking kasalukuyan. Sila ay nasa likod na ng rehas, binabayaran ng bawat sentimo ng kanilang kasamaan. Ang hustisya ay nakamit na at kasabay nito, ang kapayapaan sa aking puso ay tuluyan ng nanahan. Ang buhay ay tila isang teleserye, puno ng twists, bida at kontrabida. Ngunit sa huli, ang mananaig ay ang taong may sapat na tapang na bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang sugat ay maaaring mag-iwan ng pilat, ngunit ang pilat na yon ay hindi tanda ng kahihiyan. Ito ay tanda ng iyong katibayan. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o sa ningning ng mga diamante. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang makahinga ng maluwag, ang may kasamang taong tapat na nagmamahal sa iyo, at ang pagkakaroon ng pagkakataong makatulong sa iba. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Ang kwento ng batang babaeng nagpakapagod para sa maling tao ay tapos na. Ngayon, ang kwento ng reynang muling nahanap ang kanyang korona sa gitna ng kabutihan ang nagsisimula. Wala nang dilim, wala nang takot. Tanging ang liwanag ng isang bagong umaga ang naghihintay.